Magandang gabi, Pilipinas. Ilang buwan matapos masumite ang memorandum sa United Nations Permanent Court of Arbitration ukol sa lumalalang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at Sina, tila nagsimula ng magsanga-sanga ang mga pangyayari hatid ng agawan ng teritoryo. Matapos gumawa ng mga hakbang ang UN Arbitral Tribunal para maisaayos ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa, ay inobliga nito ang China na depensahan ang kanilang claim sa West Philippine Sea. Ngunit nanindigan ng China na hindi ito makikiisa sa arbitration proceedings. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kaugnay ng isyong ito, mayroon na ring mga bansa ang nagpahayag ng kanilang pag-angkin sa ilang bahagi ng South China Sea. Ano nga ba ang kahihinatnan ng territorial disputes na ito? At ano nga ba ang implikasyon sa pagtanggi ng China na makiisa sa arbitration proceedings? Ako po si Kirby Cristobal. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Ngayong gabi, samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa WPNC, a PTV Special Forum. Patuloy na bumibigat ang tensyon sa pagitan ng China at ng iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas, Vietnam, Brunei at Malaysia. Ito ay kaugnay pa rin ng di pagkakasunduan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nito lamang ay nagpakita ng pagtutol ang Vietnam laban sa tangkang paglalagay ng China ng isang oil rig sa bahagi ng Paracel Island, isa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagpapadala at pagpapalakas ng naval presence ng Vietnam upang maprotektahan ang kanilang territorial claims laban sa hukbong pandagat ng China. Sa kabila nito, naninindigan ng gobyerno ng Pilipinas na nararapat lutasin ang di pagkakasunduan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Hawak na ng United Nations Permanent Arbitration ang apela ng Pilipinas at kasalukuyang inoobliga ang bansang China na sumagot bago ang December 15 ng taong ito. Ngunit mariing ipinahayag ng China ang kanilang pagtanggi na makiisa sa hakbang na ito. Paano nga ba masusolusyonan ang problemang ito? At ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at mga bansang bahagi sa di pagkakasunduan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa West Philippine Sea. A PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi, Pilipinas. Bagamat may tagal na itong isyong ito, Mark, at ilang beses na nating napag-usapan dito sa Special Forum, ay mainit pa rin ang isyong ito dahil pag-uusapan nga natin yung development sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Siyempre, pinag-uusapan ngayon ang pagtanggi ng China na makiisa dito sa proceedings ng UN Arbitral Tribunal. Ano nga ba ang magiging implikasyon nito? Lahat po yan pag-uusapan natin ngayong gabi. At itong mga panauhin natin, Cathy, ay napakagagaling. At mapalad tayo na pinaunlakan nilang ating imbitasyon. Kaya pipilitin po natin lumalim ang diskusyon dahil ilang beses nga naman natin na itong natakal. Pero pag-usapan natin, ano yung mga geopolitical implications nito? Bakit nagiging ganun yung China? Ano ang dapat after all reaksyon ng these ASEAN? years, di ba? Ang tagal na namang may mga claim dyan. At ano yung dapat nating dahil alam niyo, yung territorial dispute, posibleng humantong talaga sa giyera. Merong mga sitwasyong gano'n. Kaya maintindihan din natin ang strategy ng ating bansa. Kaya pakilala na natin ang ating mga panauhin ngayong gabi. Kasama po natin, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, Assistant Secretary Charles Jose. Good evening po sa inyo lahat. Kasama din po natin para tulungan tayong maintindihan ang mga usapin legal, Attorney JJ Atienza. Magandang gabi po sa inyo lahat. At kasama rin po natin isang political analyst at businessman, Ginoong Ramon Orosa.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pwedeng mawala sa show ng PTV Special Forum ang boses ng kabataan, BJ Costales, UP Paralegal Society. Magandang gabi rin po. At siya po ay project coordinator at ng Freedom Land. Alamin natin mamaya kung ano ang Freedom Land, anong organisasyon ito. Si Ginoong James Mangan. Yes, good evening sa inyo lahat. At dati pong profesor sa UP, isa pong abogado at constitutionalist, attorney Rudyard Avila. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Gaya ng ating nabanggit kanina, Mark, mahaba-haba na nga itong nilakad nitong usapin na ito sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit ano nga ba, nasa na nga ba tayo? Yung kaso, Ito, alam natin na meron tayong inihaing kaso for arbitration. Tanungin natin kay Asek Jose. Ano pong latest dun sa development sa case ng Pilipinas? Alam na po natin na nag-file po ang Pilipinas ng arbitration case laban po sa China sa harap po ng UN Convention of the Law of the Sea. Nag-file po tayo nagbigay po tayo ng notification noong January 2013 at nung pong March 30 ay nag-submit po tayo ng ating memorial o ating written arguments dito po sa arbitral tribunal. At ito pong court ay noong pong recently ay nag-issue ng procedural order number 2 giving China until December 15 this year para mag-submit din po sila ng kanilang counter memorial o yung sagot po sa ating sinubmit na written arguments. So ito po ngayon ang status po ng arbitration case na sinampa po ng Pilipinas laban sa China. mag-review nga muna tayo, Cathy, dahil maraming terms na pag-usapan natin off the air, yung itlos, yung diferensya, ano ba yung West Philippine Sea, ano yung South China Sea. Attorney JJ, tulungan nga nating ma-review ang mga critical terms ng ating issue. Alright. Ang involved dito sa UNCLOS, yung tinatawag natin ng United Nations Convention on the Law of the Seas. Kasi dati, may tinatawag tayong mga territorial seas, tapos exclusive economic zone. I'm sure narinig naman po ng mga kababayan natin yan. Subalit noong araw po, nagkaroon ng overlapping dahil tandaan natin na yung mga isla sa buong mundo, somehow, iisang dagat lang din naman yung nilulutangan yan. Kumbaga, hindi nila ma-delineate ngayon kung saan talaga yung kanilang teritoryo at hanggang saan sila maaaring mag-exercise ng jurisdiction. Upang maiwasan ito, noong 1949, nagkaroon nga sila ng agreement under the UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea na pag-usapan nila not so much of kaninong teritoryo ito, bagkus alin dito ang pwede nilang irespeto sa isa't isa at kung mag-overlap man yung dagat sa pagitan ng dalawang bansa ay kailangan magkaroon sila ng equitable agreement o kung alin yung mas makabubuti sa dalawang bansa upang nilang mapaghatian yung sinasabing ang dagat sa pagitan nila. Tapos nagkaroon din dito ngayon yung sinasabi nga na ano nga ba yung territorial sea? Kasama daw ba dyan yung exclusive economic zone? Ano yung naririnig nating ECS? Napakaraming mga mnemonics, no? Una yung territorial sea. Dati kasi nung araw, 3 nautical miles lang magmula dun sa pampang nung dagat. 3 nautical miles lang yung territorial sea o yung merong jurisdiction yung iyong bansa. Kumbaga, ano man ang mangyari doon sa 3 nautical miles na iyon, may responsibilidad at mag-a-apply yung batas ng bansang yon. Subalit dahil nga dito sa UNCLOS, nagkaroon ng agreement na i-extend yung territorial sea from 3 nautical miles naging 12 nautical miles. At magmula doon sa baseline ulit, doon sa pinaka-pampang nung isla, bibilang ka ng 200 nautical miles. Yan naman yung tinatawag na exclusive economic zone kung saan ang isang bansa ay maaari niyang i-harvest o pagyamanin ang living things and non-living things na naandun sa loob ng tubig na yon. From there, nagkaroon din, dahil din sa UNCLOS, binigyan tayo Extended Continental Shelf o yung ECS na tinatawag, 300 nautical miles naman ito mula dun sa pampang, pasulong, papunta dun sa gitna ng dagat. Ito ngayon, sino may-ari nitong 350 nautical miles na ito o lagpas sa 200 nautical miles na exclusive economic zone? Wala po. Ito po yung tinatawag na common heritage of mankind. Meaning, no one can own this. Pero it seems, ito ay nagiging issue ngayon, dito ngayon sa usapin ng West Philippine Sea.
JJ, ano? Kahit ako ang galing mag-explain pero meron pa rin ibang mga Terms. involved na terms dito. Katulad ng ITLOS. Ano ba yung ITLOS? Sino ba talaga ang may power na magparusa kung That's sino right. man ang talagang lumabag sa kahit anong batas? Tanongin natin kay Attorney Avila. Well, binanggit ni attorney yung UNCLOS, no? Yung pagpapayam, yung UNCLOS is only limited to economic, to the use of, to the preservation of economic rights of a country. Hindi pwedeng mag-exercise ng military rights sa 200-mile exclusive economic zone. Nabanggit rin yung sinasabing portion na sea na bukas para sa buong mankind. No? Matagal na itong conception to. Kung titignan natin to, this came out in 1609 nung panahon ni Grotius. No? He posited nung panahon na yon na ang dagat ay Hindi pwedeng ay para sa buong Sangkatawan. sandaigdigan, no? Sangkatawan, the whole world, no? Dahil kung titignan natin ang history ng sea, bago noon, mga 800 years ago, si Pope Alexander III put out a bull giving to Venice rights over the Adriatic Sea. Yan yung kwan. At sila lang ang pwedeng mag-exploit ng banda ng part ng sea na yon. 200 years after that, nandun naman ang isang bull na hinati yung rights ng sea sa Atlantic Ocean between Spain and Portugal. Na hindi pwedeng, in fact, to the pain of death, hindi ka pwedeng mag-exercise ng iyong mga karapatan sa part ng sea na yon. No? Para i-counter yung sinabi ni Grotius na may freedom ng mag-explore ng dagat, pumasok naman itong Great Britain, England, which was beginning to become a maritime power, at meron din silang pinasok na prinsipyo, yung Marem Clausum, na ngayon ay mukhang ina-assert ng China dahil doon sa kanilang 9-dash line. No? Ano pong ibig sabihin nun? Yung Marem prinsipyo? Clausum, ibig sabihin, doon sa kanilang ginuhit na linya, kanila lang yon at walang ibang bansa na pwedeng mag-exploit sa parte na yon. That is in contrast to what was posited by Grotius na pwede mong Marem Libertum or Marem Libertatum. Magkaiba yung dalawa. Those are really nice, yung historical backdrop nito, Kathy, ano? So the UNCLOS merely reflects something that has been recognized for centuries, as expounded in the 16th century, that contradicted the papal bulls. No, napaka-powerful ng ating Santo Papa at pwede niyang hatiin ng mga bansa. At itong UNCLOS nga ay signatory ang Pilipinas, signatory din China. Kaya they're also supposedly bound by this. Pero ang tanong din, Kathy, anong status ng mga isla na yan ngayon? Oo. Yung pinag-aagawang mga isla, ito alam natin, itong grupong Freedom Land has been watching this area for quite a while now. They've taken interest na para masuportahan yung Filipino settlement doon. Kaya tanong natin kay Ginoong James. Sir James, ano yung, as far as you know, ano yung status ng mga Filipino settlements doon at yung mga islang occupied ng Pilipinas? Well, so far, according dun sa mayor na naka-base doon, si Mayor Bitono, doon currently kasi is na, well, they are part of the Philippines, pero since they're out in the middle of the sea and wala sila masyadong support, unlike yung sa mga ibang Karatig Islands na meron silang, they get support from the government and lagi silang may resupply. So far, they live, yung parang, what do you call that? Yung daily living nila is pretty much bare bones. Parang they try to survive with whatever they get out of the sea and kung ano man stipend na pinapadala ng gobyerno sa kanila. And the purpose of Operation Freedom Land, which is yung which is yung mercy mission namin doon, yung grupo namin, is to parang provide them some stuff, give them aid in order for them to survive daily kasi they're in the middle of nowhere. And at the same time,
we want to build a sustainable community for them na para hindi sila kailangan mag-rely sa aid ng gobyerno or sa aid ng mga grupo na kagaya namin para maging self-sufficient sila sa pag-provide ng kanilang mga pangangailangan. And one of our pilot projects doon this coming July is to install yung solar desalination We'll talk units. about your projects in a little bit. Sure. Okay. Okay, samantala marami pa pong mga katanungan ang ating studio audience, kaya dumako muna tayo kay Kirby Cristobal. Kirby. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Gusto siyempre, i-welcome ko muna yung ating mga bisitang estudyante mula po sila sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa ating bansa. Welcome po sa Channel 4. At ang unang may katanungan galing po sa Bulacan State University, si Mara Belcada. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para po kay ASEC Charles Jose. Ano po ba ang naibibigay na proteksyon para sa mga mangingisdang Pilipinos malapit sa West Philippine Sea? Nag-come across ako ng isang pahayag ng ating Coast Guard na sasamahan nila yung mga mangingisdang Pilipino up to a certain point sa ating territorial sea, sa ating exclusive economic zone. Na yung lugar na yon ay hindi sila mapapahamak kasi dinodominate na ng mga Chinese vessels itong South China. At may mga lugar doon na talagang hindi na nila pinapayagan mangisda ang mga Pilipino. So yung Coast Guard natin, sasamahan yung mga ingisda natin sa mga lugar na safe sila at hanggang sa extent na makakaya ng ating Coast Guard. Asik, just a follow-up question. Sir, nagkaroon po ng pagdala po ng pagkain doon po sa ating mga Coast Guard po doon sa may area po ng West Philippine Sea, kung saan naroon din po yung ship po ng China. At nagkaroon po ng tension doon sa pagitan po nung... Sir, kung sakasakali po na magkaroon po ng ganong problema, kanino po dapat dumulog or kung may masaktan po, just in case na may media or person po na masaktan, sino po dapat ang dumulog at sino po ang dapat lapitan po ng ating pong mga kababayan? Well, siguro nire-refer mo yung recent na resupply Yes, sir. na ginawa ng ating AFP, sir. AFP sa Ayungin Shoal kung saan nakadestinong ilang marines natin sa Sierra Madre. Well, yung second time na nag-attempt tayong pumunta ron, nagsama tayo ng media para ma-witness nila yung mission ng pagpapasupply sa marines natin. Well, fortunately, wala naging incident nung time na yon, and continue to hope na next time we go there, ay wala ring magiging incident. Alright, maraming salamat po sa inyo, Asek Jose. Susunod naman na magtatanong, galing naman sa ICCT College, si Aaron Paul Barsana. Aaron? Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay para kay Asek Charles Jose. Ano po ba yung mga yaman na nasa West Philippine Sea para ito ipag-agawa ng iba't ibang bansa? Marami ng pag-aaral na naisagawa at pinapakita na mayaman ng South China Sea, both sa marine resources, living and non-living. Nandyan yung mga isda, corals, at mayaman din ito yung sa ilalim ng karagatan, yung lupa sa ilalim, mayaman siya sa mga oil and gas deposits, pati na rin mga minerals. So, very rich in resources itong South China Sea. Resources. Isa sa mga trading partner din natin ang China. Although bigay na ng pahayag ang Department of Foreign Affairs na hindi ito ang diplomatic relations ng Pilipinas at China. Pero paano naman po yung pagninegosyo? Tanungin po natin kay Mr. Orosa. Apektado po ba nitong claims ng dalawang bansa yung trade relations ng Philippines at ng China? Alam mo, I think both countries are trying very hard not to let the economic activities be affected. But I think it's only a matter of time as the situation gets more and more serious in the shoals that the economic activities will be affected. But there are also a lot of things in the economic arena that needs to be changed. China is the source of the biggest smuggling in this country. What is the government going to do about it? You know, if you take a look at the statistics of both countries economically, China says, I'm exporting so much to the country, and the Philippines says, I'm importing so much from China. And the variance between those two figures run in billions of dollars. That's right. So,
In time, though, those economic activities will continue. We've been trading with China since the 9th century, although we were also subject to the depredations of people like Li Mahong, the Chinese pirates, who were attacking all of the coastal regions. So kung titignan mo, and to understand China's position, in the 14th century, when China had the greatest naval power in the world, and their armadas were going in hundreds of ships, the concept of colonization was not well developed. But they had domain from Malaysia all the way to the Horn of Africa and India. And what they would do is they would ask tribute from those nations. But once they paid tribute to the Emperor of China, they were given the privilege of trading with China. They were not, China in the past has never been interested in colonization. But they have been operating always on the idea, but I am your sovereign. It's always master-slave kind of relationship that they've had with all of the nations here in Southeast Asia. Now, of course, sometime in the 15th century, something happened. Biglang nagsaran China, they destroyed their whole navy, all the things that they had learned from the world, they destroyed, nagsara sila. And they became a poor country. As of now, they have gained economically and militarily. Now, for all of the we have about all these unclos, well, who's going to make China do it? Okay. Nobody can. That's a legal question. No, just legal because might is right. That's the thing that they believe in. Paano mong pipilitin? See, Justice Carpio, Cathy, has an interesting statement on that matter, how it can be enforced. Pwede natin itanong maya-maya sa ating mga abogado. But it leads me to this question. China refuses to cooperate dito sa arbitration. Anong mangyayari na? On a procedure. Sige, si Attorney JJ. Dahil katabi ko po si ASEC Charles, magiging maingat po ako sa pagsagot. Okay. Unang-una, yung UNCLOS ay isang agreement sa mga bansa na nakapalibot nga dito sa mga karagatang ito na pinag-aawayan natin ngayon. Maliwanag na isa sa mga signatories dito ang China. Kanina lamang sa labas ng ating studio, nag-uusap kami ni Cathy at tinatanong nga niya, anong mangyayari kung hindi tayo sundin ng China? Nasa international arbitration na ito, compulsory pa nga ito, pero bakit parang ayaw niya sumunod, ayaw nilang mag-submit ng kanilang memo? Hindi nila nire-recognize ang jurisdiction sa kanila, despite the fact na signatory sila ng UNCLOS. Kailangan lang siguro talagang maalala ng China na magmula nang pumirma sila sa agreement na ito, sa convention na ito, kahit pa i-withdraw nila at itatwa nila yung jurisdiction ng UNCLOS sa kanila o ng international arbitration na ito sa kanila, hindi pa rin basta-basta mabubura ito by their mere proclamation. Dahil lahat ng bansa na pumirma sa convention na ito ay nagsasabing voluntarily they will follow for the peace of the nations. Okay. Maya-maya, Cathy, tatanong natin kay Attorney Avila, kung hindi sila sumagot, pareho ba ito sa isang kaso na they will be declared in default? At kung hindi sila sumagot, magdedesisyon na base sa ebidensya ng Pilipinas. At meron tayong isa pang hindi natatanong, si BJ Costales. BJ, handa ba ang ating kabataan Pilipino na lumaban? Kung sakaling talagang kailangan na tayong piliting gamitin yung ating mga tirador. Lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.